Yeah, good afternoon po and congratulations po agad sa series. So, my question po is for Chris Crow. So, sa Chris Crow po, ano po yung naging, and sa other cast na rin po pala, sorry. Ano po yung naging challenges nyo dito making this new horror series? Ano po bago po sa inyo to? And gano'n po siya ka-different from working, making Safe Skies Archer dahil content? Honestly, well, honest naman lahat ng sagot ko as usual. Honestly, sabi ko, honest naman lagi sinasabi ko kung ano sinabi. Anyway, challenge. Siguro yung the fact na after so long, ngayon lang ulit ako nag-horror eh. And galing ako sa isang kilig na very romance, drama. Dito parang ang challenge ko, sige, gusto ko munang ibigay lahat. Kasi unlike sa Safe Skies Archer, character ko, pananamit ko, pati sa book, lahat yun inisikaso ko kahit sa mga eksena, tinitignan ko anong magandang bagay, blocking, ganito. Unlike dito, ang challenge ko is, mas makipag-cooperate with everyone. Lagi nang tanong ako ng tanong, may ano kaya magandang shot dito sa ganito, bakit ganito ginawa ni Direk, anong pwede kong maibigay kahit nasa background lang ako. So yung mga challenge sa akin kasi nilet go ko yung katulad sa suot ni Arlo, pinabayaan ko, sa continuity kahit o paano, sarili ko lang, di ko iniisip yung continuity ng iba. Very challenging yung part na kailangan ko siyang ilayo. Kay Jerome, kailangan kong ilayo kay Hero. So, ewan ko kung may mga makikita kayo doon na ibang-iba talaga pag pinanood. So, hopefully, yes. Given the fact na marami rin siyang layers eh. May family pa, may mga pinagdadaanan pa. So, ayun. Excited ako kung ano may reaction ng tao if it was effective or not. Yun po. Sa akin naman, ang pinaka-challenge is pagka oras na yung inaabot. Kasi syempre, meticulous talaga si Direk sa mga shots, sa ilang beses kasi uulitin ng isang scene, hindi lang naman isang beses yun. So minsan inaabot kami ng anong oras, especially night scenes talaga yung kinukunan namin. Pag siguro mga 3 AM na pataas, yun na, medyo nahihirapan ako. Nangihingi na ako ng tulong kina Direk Ronnie, kay Ate Jaja, yung namin, yung EP namin. And kay Jerome, parang wala na po kung maramdaman. Mga gano'n kasi namamanhid na ako sa antok, gano'n. So, thankful ako na natutulungan nila ako. Yun lang naman yung pinaka-challenge for me. Sa ibang class po, kay Iyo. Ganun din actually with Krish. Ang pinaka-ano mo talaga, pinaka-enemy mo talaga with this movie is yung oras. Not only, syempre kasi puro night scenes kami, so we have to do yung mga shots namin a lot later. Until yun yung 4 AM, 5 AM, minsan nga, umabot pa kami ng may araw na. Personally, me, kasi I'm still studying, so parang ang laban ko talaga yan, so yun nga, yung antok. Kasi let's say, last time, nung galing kami Batangas, pagka-uwi ko, rumekta ako OJT. So parang, then after that, may recta shoot ulit, ganun-ganun. So, it's, you're so sleep deprived na yun nga, lumalaban ka to the point na you're worried about if nabibigay mo talaga yung emotions mo sa scene na to the point na feeling mo nabibigay mo, but when you see yourself on camera, it seems so plain. Parang, akala mo papakilig ka, pero parang sobrang stoic yung mukha mo. Yun talaga yung enemy mo out of everything. Kaya, I'm thankful talaga na kahit ganun yung mga nangyari, kahit pagod na pagod kami lahat, not just kaming main cast, but syempre yung yung crew din mismo, and sila direct, na lumaban pa rin kami, na kinaya pa rin namin kahit ayun nga, umabot ng may araw na, to the point na, ayun, bilad na kami, ganun-ganun, basang-basa na kami, kung ano man nangyayari. Ayun. Thankful ako na dahil sa itong buong team na to, na-push namin. Ako, na-challenge po talaga ako dito kasi, nga, dahil horror, tapos
more on spirits or multo yung nakikita namin. May times na wala naman talaga kaming ka-eksena. Like, ano yung sinabi ni Krish kanina, wala kaming ka-eksena, so ini-imagine mo talaga yung nangyayari, ganun. So medyo challenging siya sa akin. And yung pagiging consistent siguro. Kasi pag horror, madaming shots po talaga. So kailangan, kung ano yung ginawa mo dito, ganun din, same din. Tapos, challenging din sa akin, yung mga eksena, kasi nagsushoot naman po kami iba-iba. Minsan, episode 1 sinushoot namin, episode 6. So, yung level ng intense, yung ganun po, na nangyayari. Parang, yun, minsan talaga ang kulit ko kay Nadirek. Direk, ano na po ba ako dito? Takot na ba ako ng super or ganito pala? Yung ganun. Yun yung mga challenges ko dito sa series. Yun lang po. Thank you. For me, I really understand what Ken was talking about. The other day we had shooting and I had to do an emotional and dramatic scene. And I remember getting really stressed and overwhelmed with myself at first because before that scene, I was already feeling very exhausted, but it was a lot of it was for personal reasons. I didn't get a lot of sleep because I couldn't, and I wasn't feeling so good that morning. But when it came to the dramatic scene, I'm usually the type of person who I can cry very easily and I feel a lot. I'm an emotional person, but I felt so numb when it came to being on the cameras because I was just overwhelmed and I was tired and I couldn't think straight. But I'm very thankful because Lurak and Ateja and like everyone, everyone was really supportive and patient with me with getting my mind straight and my emotions, in character. And even Gab, he helped me a lot with that, and was very supportive with me as well. So I'm very grateful. I was able to do it naman, so I'm proud of myself and everyone. You did pretty good actually, by the way. Yung sa scene na sinabi ko. I just wanna put it in. No, kagabi lang kasi yun, and it was a very emotional scene, and it was her first time, right? And I was really, really proud of her na nagawa niya. And thank you rin kay Direk, of course, and kay Ali Jaja. But yung pinaka-challenging siguro, yung last scene namin, grabe yun. Kasi, yung nga, ayoko mag-share, pero umabot na rin kami sobrang umaga nun, and pagod na lahat. Pero thankful na kahit inuumaga kami, sobrang alaga kami sa prod and kila Direk, and may yung iced coffee, of course, nandun lagi. So, yun yung pinaka-challenging para sa akin, kaya abangan niyo po yung last scene namin doon. Courtesy of Jerome Ponce, yung gagawin niyo po yun. Last scene yung maraming shot, pataas ba? Baka mabigay mo, bro. Pero bilib ako sa'yo. Big Oh, last shot. shot. Last shot. Ayun, thank you so much po. And one last question lang po. Anyone from the Hashtag na naisip ko lang po, since this is a horror genre po pala ng series, is there any particular po ba na habang nag-shoot kayo, may naramdaman kayo? Anyone from Ilocos na na-experience while shooting the film and the series? The scary part, you know? For me, I remember before we started shooting, because this is my first horror project series, I was scared that we might manifest any bad energy because we're feeling so many emotions. But wala naman, and I'm glad because of that. And it was really beautiful because we had a moment where we did feel heavy because so much was going on, and we all meditated when we were shooting in Batangas. It was such a nice moment. But the only thing I can say was when we were at the beach house sa Batangas, there was some heavy energy there, but I was trying to figure out if it's just everyone's energy from working so hard and being tired, and also adding on the emotions from acting all of the scary and heavy scenes. I couldn't pinpoint what it was, but there was something heavy there. Even I know some other people felt it. Krisha, I think Aubrey felt it. Did you feel it? I'm not sure. A little.
Okay, thank you so much, Sir Vito. We are near the end, ladies and gentlemen. How's our cast? Good? Great, okay. Ngayon naman po from Pika Pika and Marites University, let's hear from Rose Garcia. Up here po, right next to me. Ayan, hello, good afternoon. Kay Jerome and kay Trish. Ano yung mga nakita niyong pagbabago sa inyong dalawa? Ngayong magkatrabaho kayo, pero alam natin na may something na as compared nung una. Bawal talaga. Alam mo, minsan gusto natin peace of mind, huwag na mag-aaway. Huwag na pag-away, okay na kami. Kaaway. Ay, ikaw ba naman, ikaw ba naman, basta. Ano yan? Ano lang, may mga bagay lang kasi alam mo yun, nadadala nga sa set, sa taping, ayaw ko nang gano'n. So, madaldal talaga akong tao. Medyo tumatay lang, kumakalma ako kasi ayokong natutunan ko yun. Tama naman. Katulad nga sabi ko, dapat may mga bagay na tinatago. Hindi naman tinatago, sinasatin muna kasi kapag nadami na iba, baka mamaya magkagulo. Gusto ko man, kasi masaya ikwento yun, pero as of now, ano muna, yan. Papasgal kami sa mga sinasabi. Ganun talaga. Ayan. Sige, hindi siya wala. Anong Yan. masasabi niya? Yung difference po, kasi mas kilala namin yung isa't isa. So parang mas smooth yung lahat ng namin, ng mga eksena namin. Yun Ano ba? Sabi ka ba? Ano po yun? Mas mahirap ba na yun nga, na alam yung may something special na sa inyo na kumpara noon na pag nagkatrabaho kayo ngayon? Hindi naman po. Para sa akin, same pero mas smooth lang. Kasi marami na kaming na-discover sa isa't isa. And Mas naglo-look forward na kami. What's next? Ano yung kakasanayan namin sa isa't isa? sige po. Tapos po. Ay, siya, nakakaramdam na. Ako sige, parang pala, may mga tampuhan. Yung pala yung sa nagtatanong, yun yung nararamdaman ko sa set. Hindi ko na, di ba, pag talaga, may mga tampuhan, hindi mawawala yung nangyayari din sa inyo. So pagka ganun, sino yung unang parang maamo, o kung kailangan mag-sorry, sino lang? Siyempre lalaki, laging talo lalaki. Ang girl is always right. Ganun dapat. Kasi kung ayaw mo wala isang tao, mali mo man o hindi, tanggapin mo, mag-sorry ka. Sige, yun yung share ko. Nag-sorry siya. Yun na po yun. Pero pag halimbawa ikaw naman yung medyo nagkaroon ng pagkakamali, hindi ka rin nauuna or inaantay mo pa rin siya? Ako po nagsasorry po ako agad. Alam niya yun. Like kapag may something akong na-realize ko na hindi pala siya, may nagawa akong hindi maganda, hindi niya nagustuhan, or na-feel ko na, hindi maganda, I'm sorry, I know I did something wrong. I'm sorry, ganun lang. Sobrang okay naman yung communication namin. So, Gano'n yung na-enjoy yung love team nyo ngayon? And paano nyo ito nakikita? Napo-force ninyo ba ito na mas tatagal pa siya? Gusto nyo pa rin na mas makilala kayo as love team talaga? Or napag-uusapan nyo din paminsan na paano pag pinareha na tayo sa iba? Pag mga ganun? Ito real talk. Sobrang masaya kami kasi before naman, friends kami na nalaman na namin magiging partners kami, katrabaho. Tapos, ngayon kung nasaan kami ngayon, kung ano man yung mga naibibigay sa amin na opportunities na aabot namin, ang mga goals, bucket list na nagagawa, sobrang saya namin para sa isa't isa. Kasi alam niyo, hindi naman namin in-expect si Krish, alam naman niya na before,
masaya na lang ako, basta may pambayad na ako sa house. Ngayon, tapos ko na. Gusto ko na matulog lang ako, kahit isang beses lang mag-taping sa isang buwan, magkano lang ang kuryente. Ganun ako kasimpleng tao ko. Hindi ako mamaterial na tao, hindi ako kung ano. And sa kanya naman, may mga bucket list siya kasi meron siyang mga, ito sa part ng life niya na ngayon lang siya totally naka-explore. Ang dami ginawa, free dive siya. Dati kinukulit ko, sabi niya takot na takot daw siya, titignan daw niya. Diba? Ngayon, free dive pang ginawa niya, hindi scuba. Ako, scuba gusto ko eh. So, nakapag ibang bansa siya mag-isa. Ang dami, masaya ka para sa kanya. And ngayon, nilook forward namin. Very thankful kami sa mga supporters ng bawat isa. You know, being a supporter, a friend, isang pamilya na din. Hindi lang yun basta sa mga ginagawa namin, but na-inspire sila to the fact na yung mga pinagdadaanan din nila is kami yung nakakatanggal kahit paano. And kahit paano kami, naiintindihan namin sa inyo, you're doing your best para, alam niyo yun, ma-bring out yung best sa amin at magawa nating lahat na mas mag-work tayong lahat. Sobrang masaya lang ako doon. At the same time, overwhelmed, natatakot. Dahil baka mamaya hindi na namin dumating yung point, hindi namin mabigay expectations ng mga tao na ina-expect sa amin. Kasi lahat to dapat better. Kumbaga sa basketball nga, di ba? Hindi naman pwedeng 10 points ka lagi sa isang buong game. Kailangan to 20 ka, to 30 ka. Pero hindi katulad sa amin. Alam namin may mag-expect eh. So might as well magiging happy na lang kami sa isa't isa. Magiging happy kami kung ano maabot namin at very thankful kami kung sino yung mga nag-i-stay, dadating, at thankful pa rin kahit umalis. Yeah, same thing with me naman. Like, whatever his decision is in life, kung saan siya, some path ang gawin namin as a love team and individually, like, no showbiz, I'm always rooting for you. Like, I want the best for you. So, kung saan ka masaya, masaya din ako. Yun lang. Alright, very good. Heartwarming message there from Chris Rome. Alright, and our final question for this afternoon will come from Mylene Zapanta from Signal and Pop Life. Here po, towards the left. Miss Mylene, you have the floor. Kasi may mga coding question. For the girls, what's one scary thing or scary experience ang pag nakita nyo or na-experience yung mapapayakap kayo sa yung mga ka-love team dyan sa series? And dun sa mga lalaki naman, what's one thing din na ayaw nyo makikita na nakakatakot sa inyo? Na talagang ayaw mo ma-experience? Or makita? Sa girls mo? Sa akin po, I have fear of death. So whatever, kung ano man yung parang, kaya marami akong fears before na kino-conquer ko ngayon. Pero ang pinaka natatakot ako is death talaga. Kasi syempre, di ba, after death, wala na, hindi ka na makakabalik. So that is something mapapatakot ko talaga. Okay, how about Aubrey? Do you have an answer? Ako siguro mapapahag ako sa friend kung sino man kasama ko. Pag siguro na-feel ko na, may something po ako na na-feel na na-hurt ako. Kunwari kahit element pa siya or ano, basta masaktan ako. Tapos alam kong comfort person to nakasama ko or comfortable ako dito. Doon, yun po. Aya? I really have to think about this. I don't know, I guess just, again, with death, but not for me, but for the people that I love. That scares me the most. Rose? Love team na tayo yun. Well, ako kasi kapag nakakatakot, mas gusto ko talagang nakikita curious ako talaga. Siguro mapapayakap ako sa'yo, Felix, pag nagulat ako. So pag nagulat ako, mayayakap kita. Alam mo na. Okay? Yun po. Okay lang ba sa'yo yun, Felix? Oo naman, okay na okay. Okay, so the males also have a question po, no? Yes, what are you most scared about? Ayaw mo ma-experience.
What are you most scared about? Okay. Well, there's malalaking gagamba talaga. Like, sobrang laki. Lalo na yung mga dati sa probinsya, na-trauma ako niyan. Gagambang, alam niyo ba yung gagambang lagnat? Yung kulay dilaw, yung ekis, pag ganun lahat. Tapos yung sapot, sobrang ano. Meron yung ginapakan ako, talagang nanginig ako, hindi ko na alam ano nangyari. Namatay yata ako nun. So every time na may kita ako, so far, yun talaga, tatakbo talaga ako sa likod ng isang tao. Or mag-i-stuck ako. Hindi, I mean, kung sino mang kasama, sa bahay ako lang. Wala, walang kasama eh. Ganun talaga. Anyway, ayun. Tapos, syempre, yung fear the most, nandun na rin talaga yung death. But you know, kailangan may faith. So, no, yun, kaya may conquer it. Pero yung spider, oh my gosh. For me, same with Haya, losing a loved one. Of course, family is the most important thing, and it brought me a trauma when I was a kid when I lost my grandfather. So that's the one that I fear the most. Kian? Yeah, agree rin ako. Copy paste. No, I'm kidding. Yeah, same. I mean, I think it's automatic na, you know, you fear the thing you most fear is losing someone you love. But siguro ako naman pinaka-fear ko is not only losing someone I love the most, pero someone na I really cared for deeply. And that actually doesn't have to be someone. Kasi ako, if some of you guys know me, yung past ko, marami akong mga aso. And pinaka-heartbreaking na naranasan ko, more than losing a loved one talaga, is losing many puppies, many dogs na sunod-sunod. So not only are you dealing with that very heartbreak, but then the day after, another one passes away. So there's more heartbreak. There's a moment during the pandemic, I lost 5 puppies in a span of 5 days na magkasunod-sunod. So of course, hindi mo alam paano yung process yun eh. So of course, you can't compare the amount of love you have compared to a person. It's incomparable. A person talaga, no matter who it is, your spouse, a family member, syempre top priority yun. But of course, besides that, para sa akin, kinatatakutan ko is someone I care for, parang baby ko, which would be yung mga dogs ko. Sila yung pinoprotect ko yung parang mas gusto ko sabihin na lang kay Lord na pwede ba ako na lang, wag sila. I want them to have a happy life here. Ako na lang kunin mo, gano'n. Oh, okay. Mahina antibodies nung nanay, no? How sad. Okay, Felix! What are you most scared of? Ako, parehas lang sa kanila yung losing a loved one lang siguro. Alright, very short and sweet. Ha? Akala ko ako yung sasabihin. Alright, maraming salamat po. That concludes our press conference this afternoon. Of course, we will have a group photo again with all our